Jesus, sa ating naghihintay, sa buhok na lubhang mainam. Ang taglay niya ay kaliwanagan, sa ating napanalangin. Sa ating maganda na panalangin, naroon ang payapang buhay. Si Jesus sa pinto'y laging naghihintay, sa ating napanalangin. Si Jesus naghihintay sa atin, sa Kanya pasanin ay dalhin. Manuman ay niyang tinig ay dinggin, sa pananalangin ang halin. Sa ating maganda na panalangin, naroon ang payapang buhay. Si Jesus sa pinto'y laging naghihintay, sa ating napanalangin. Sa ating naghihintay si Kristo, Ko'y sasalubungin tayo. Sa atin siya'y makikihalubilo, sa pananalangin ang dako. Sa ating maganda na panalangin, naroon ang payapang buhay. Si Jesus sa pinto'y laging naghihintay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion. Ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang tayo'y makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang paksa po natin ngayong araw na ito ay ang mga hasik na hulog sa matabang lupa na matatagpuan po natin sa talata ng Mateo chapter 13 verse 8. At ganito po ang sinasabi ng talata. Ngunit ang mga binhing na hasik sa matabang lupa ay namunga, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Isa sa madalas nating makita sa ating kapaligiran ay ang mga puno. Mayroong may bunga, mayroon namang wala. Sa ilalim po ng bawat puno na ito ay may nakaugat. Ito sa lupang may tinutuntungan. Maaring lupang mataba o kaya'y katamtaman lamang. Mapapansin natin na ang mga puno na nasa normal lamang na lupa, yung lupang hindi nagtataglay ng maraming sustansya, ay tila malimit magbunga. Nabubuhay ito, subalit hindi ito umuusbong. Sa kabilang dako naman,
makikita natin na kapag ang isang puno ay nakatanim sa matabang lupa, ito'y nagbubunga ng malalaki at masasarap na prutas o kaya'y gulay. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng naaalagaan sa hindi naaalagaan ng maayos. Bagamat parehas silang nabubuhay, kung walang sustansya itong nakukuha, wala din itong ibibigay na bunga. Ito ang kahalagahan ng sustansya mula sa matabang lupa. Ano naman ang kaugnayan nito sa ating talakayin ngayong araw? Tanging ang mga binhing ito ang nagsipagbunga. Hindi pare-pareho ang bunga, ngunit bawat isa'y nagbunga. Paliwanag ni Jesus tungkol sa mga binhing ito. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ayon po sa Mateo chapter 13 verse 23, ang susi sa pamumungang espiritual ay ang pagdinig at pagkaunawa. Hindi sapat na makinig lamang, kailangang magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa mensaheng narinig. Dumarating ang tunay at malalim na pagkaunawa kapag ang mensaheng narinig ay isinasabuhay. Wika nga po ni Confucius, I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Kaya't ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat naririnig, kundi nararanasan din. Hindi lamang kinakabisa, kundi isinasabuhay. Kapag isinabuhay ang salita ng Diyos, doon magsisimula ang pamumunga. Ang batas sa kaharian ng Diyos ay ang pamumunga, masaganang pamumunga. At katulad ng isang puno, tayo'y maaari lamang makapamunga kung mananatiling nakakabit kay Kristo. Wika nga po ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 1 to 4, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Manatili tayo sa matabang lupa, sa puno na nagtataglay ng mga bunga. Katulad nito, ang ating Diyos ang magbibigay sa atin ng sustansyang ating kinakailangan at sa katatagan pa ating ipanglalaban, patuloy tayong dumikit sa puno ng ating Panginoon, pagkat ito ang magpapalago sa atin at gagabay sa atin sa ating paglaki. Kung susubukan man natin lumayo dito, tayo'y matutuyo at masisira sa kawalan ng presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay makapagbulay ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatid na nakasama namin sa araw na ito, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga kabutihan na ibinibigay sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming napakinggan, Panginoon, ay amin pong maisabuhay ito, Panginoon. Ang makapamunga at makapagbigay ng katatagan sa bawat isa sa aming mga kapatiran, Panginoon. Dalangin ko rin po na ang aming mga anak na pumapasok sa paaralan ay inyo pong gabayan at pangunahan sa kanilang mga gagawin.
ang amin pong mga kapatiran na nagsisipagtrabaho, Panginoon, kayo po ang mag-ingat po sa kanilang pagpasok at sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ay dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman po, Panginoon. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, at ang bawat kanilang iinumin na gamot ay magpagaling po sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Papuri sa Diyos, ang kaluwalhatian ay sa Kanya. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong umagang ito. A friendly reminder to all of us po, be Christ-like in your workplace today. Hanggang sa muli po. Paalam.